Sama-sama tayong magiging karakli. Sa eksklusibo at muling pagharap niya sa GMA Integrated News, nagpakilala na si alias Totoy bilang si Julie Dondon Patidongan, isa sa mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pinangalanan at inidetalye rin niya ang umano'y mga mastermind at may kinalaman sa kaso, kabilang na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ang kampo ni Ang tinawag na kasinungalingan ang mga pahayag ni Patidongan. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Sa muling pagharap ni alias Totoy sa GMA Integrated News, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya, si Julie Dondon Patidongan, head ng security ng ilang sabungan. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Ano naging papel mo dito sa Missing Sabongero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, pinangalanan ni Patidongan ang mga umunoy mastermind sa pagkawala ng hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, din Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Idinetalya niya ang papel ng mga ito. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Then mag-uusap sila ni Celso Salazar. Then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagsusupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Pinangalanan na rin niya pati ang babaeng showbiz personality na nauna niyang iniugnay sa kaso. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Ayon kay Patidongan, nagpa-interview siya dahil kung ano-ano na raw bintang ang ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Ipinakita niya sa akin ang affidavit na pinapipirma raw sa kanya ng kampo ni Atong Ang. Nakasaad umano rito na babawiin at babalik na rin ni Patidongan ang lahat ng kanyang naging salaysay laban sa kampo ni Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin, kapalit ng pira. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga pamilya ng mga nawawalan sabongero. Sa statement na pinadala ng kampo ni Atong Ang, sinabing maghahain siya ng complaint affidavit bukas laban kay Patidongan. Ihahain daw nila ito sa Office of Mandaluyong City Prosecutor. Ayon pa sa kampo ni Ang, isa si Patidongan sa nakipagsabwatan umano para magsagawa ng attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons at slander laban kay Ang. Nabahiran umano nito ang dignidad at reputasyon ni Ang at nagdulot ng anxiety at stress sa kanyang pamilya. Wala raw katotohanan. Walang basihan at malisyoso umano ang mga alegasyon laban sa negosyante. Sa katunayan nila, nakikipagtulungan siya sa mga otoridad mula noong magsimula ang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Umaapela rin si Ang sa publiko at sa media na huwag magkalat ng maling impormasyon. Dapat daw mapanatili ang right to due process at maiwasan ang trial by publicity. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat. Hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang,
Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Gretchen Barreto at iba pang nabanggit ni Patidongan. Ang mga ibinunyag ni Patidongan, hindi na raw ikinagulat ng pamilya ni Edgar Malacca, pero para raw silang pinarusahan sa kanilang narinig. Kung nagkasalaman sana yung mga sabungero, dapat dinaan nyo sa batas, pinakulong nyo na lang sana. Dinaan nyo sa proseso, hindi masama ang loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sabungero, sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. Nasaan ang konsensya mo? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak? Wala ka bang kapatid at mga asawa? Ang 76 na taong gulang na ina ni John Lasco napaluha pero lalaban daw siya. Magdusa din sila. Magdusa sila sa kulungan. Maranasan nila kung gaano kahirap. Yan pulong pa lang. How much more pinatay nila yung anak ko. Laban ako. Kailangan lumaban ako. Anya, matagal na nilang alam sa pamilya na si Ang ang suspect, pero takot silang ulang magpangalan kay Ang. Panawagan niya kay Patidongan na huwag siyang mag-recant o bumaliktad at sana'y lumabas pa ang ibang testigo. Kasabay ng kanyang mga revelasyon, nanawagan sa Pangulo si Patidongan. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Ayon sa Malacanang, patuloy na pinaiimbestigahan ng Pangulo ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Patuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Subangil, ang inyong saksi. Hanggang sa mga oras na ito, sinisika pa namin makuha ang panig ni Gretchen Barreto at ang iba pang nabanggit ni Julie Dondon Patidongan. Samantala, mahigit 9 na po ang arestado sa illegal umanong raffle sa San Vicente, Tarlac. At ayon sa mga pulis, bukod sa walang permit, luto umano ang resulta. Saksi, si June Veneracion. Punuan ng event center na sinugod ang 200 pulis sa San Vicente, Tarlac. Pinatigil ang umano'y illegal na raffle na may live stream pa. ₱1,000,000 ang halaga ng premyo. Meron pang brand new SUV na ipinagmalaki sa online advertisement. 20 pesos lang ang ticket, kaya maraming naengganyo. Pero ayon sa mga pulis, as alleged, wala talagang legitimate winners na na-identify. As alleged, sabi ng mga ibang tumataya, yung mga nananalo, belongs to the inner circle. Parang luto na to. sabi ng PNP, 5 taong nag-operate ang mga nasa likod ng illegal gambling operation gamit ang Tambiolo system. Buwanan daw ang kanilang raffle draw sa iba't ibang lugar sa Luzon. Kadalasan daw, consolation prize lang ang naiuwi ng mga tunay na tumataya. Questionable rin umano ang paraan ng bunutan. Ang sabi nung ibang mga nandoon is that pangalan lang ang binabanggit. Hindi na binabanggit yung, usually naman may mga numbers doon, ticket numbers, di ba? 74 ang arestado, kabilang ang mga financier ng raffle. Doon sa venue, 1,000 may yung tao doon. And based on the law of illegal gambling, financiers, bettors, everybody pwedeng makasuhan. Sinegregate lang muna namin yung mga mas malaking pasimuno. Sinampahan ng reklamong illegal gambling ang mga suspect na nakakulong sa Tarlac Provincial Police Office. Sinusubukan pa namin silang makuha na ng panig. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nagsampa ng reklamong cyber libel si Senator Risa Ontiveros sa NBI laban po kay Michael Maurilio alias Rene at sa nagpost ng umano'y mapanirang video nito.
Pinaiimbestigahan din ng senadora ang mga vlogger na nagpakalat umano ng video. Umalma ang ilan sa mga tinukoy na vlogger. Saksi, si John Consulta. Pebrero noong nakarang taon, nagbigay testimonya ang isang alias Rene sa Senate Committee hearing laban kina Pastor Apollo Quibloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pero nitong Hunyo, lumabas ang video ni Michael Maurilio na nagpakilalang siya si alias Rene at sinabing tinakot at binayaran lamang umano siya ni Senator Risa Hontiveros para tumistigo. Mariing itinanggi ito ng senadora. Sabay lapag ng mga resibo o screenshot ng mga mensaheng papakitang si Maurilio umano ang ilang ulit na lumapit sa kanyang opisina at nag-volunteer na tumistigo. Ngayong araw, inireklamo ni Hontiveros ng cyber libel si Maurilio sa NBI. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang nag-post ng video na pagtanggol Valiente social media account. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin. Sinabi natin ni Hontiveros na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Maurilio dahil kinidnap umano siya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Pero sa isa pang Facebook video kahapon, muli nagsalita si Maurilio at iginiit na hindi siya kinidnap ng Kingdom of Jesus Christ at hindi rin siya binayaran o pinilit na sabihin ang kanyang mga sinabi sa video. Handa raw siyang panindigan ang kanyang mga sinabi. Pinabubulaanan rin niya ang mga nilabas ng umano'y mga patunay na siya ang naunang nakipag-ugnayan sa opisina ng senadora. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayag ang nasa likod ng pagtanggol Valiente social media account. Inireklamo rin ni Hontiveros ang 13 taong anyay nagpakalat ng umano'y mapanirang video ni Maurilio. Para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Naglabas ng pahayag ang ilan sa mga sinampahan ng reklamo. Sabi nila Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paginawan, hindi nila ipinakalat ang video ni Maurilio. Pero nagsagawa raw sila ng social media live para talakayin ang mga sinabi ni Maurilio. At para raw patas, tinalakay din nila ang tugon ng senadora. Bahagi raw ito ng free speech. Ayon naman kay Sas Rogando Sasot, nalaman lang niya ang tungkol sa video ni Maurilio sa GMA News. Sabay puntong kung libelous na ibahagi ang video, ganon din daw dapat sa media. Sabi ni Joy Cruz, dapat mag-focus ang senadora sa pagsagot sa mga aligasyon ni Maurilio. Isa lamang daw siyang political observer at may karapatang magpahayag ng opinyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang mga sinampahan ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.